All right, let's start our Bible study through prayer po, class, for God's guidance. So bow with me and let us pray. Father God, we thank you and we praise you for another opportunity na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, upang magkaisa sa inyong nag-ask. Sa inyong salita, Panginoon, ikaw po ang siyang magbukas ng aming puso at isipan upang siyang aming matanggap ang katotohanan na nagmumula sa inyo, Ama. Ikaw po ang siyang pumagitna sa gawain ito at ikaw po, Panginoon, ang maghawak ng mga hindrances sa aming paligid. Kaya hindi naman bigyan niyo po kami ng malakas na internet connections, Lord, para maging maayos po ang daloy ng aming session, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, ang pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan. Now po, dito siya na ano. Now, I want you to look at this image po. And I know some of you are already familiar with this and with the possession or profession behind this image. And if you have any insight, bakit ko po siya pinapakita sa inyo, pwede niyo pong i-chat sa ating chat box, no? Bakit ko nga ba siya pinapakita? Anong kinalaman niya sa topic na pag-aaralan po natin ngayon? Kung meron po kayong idea, drop niyo po dyan. Okay? And kung may question, keep lang po natin. Dahil mamaya malalaman po natin kung bakit ko ito ipinapakita. Okay, it has something to say about the topic na ibinaba ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Alright, now basahin po natin yung ating passage which comes from the book of Matthew chapter 13, verses 47 to 50. Samahan niyo po ako sa pagbabasa with your eyes. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. All right, let that sink in for a while po. I'll give you a moment to pause para po magkaroon ng reflection sa ating pong binasa. Okay? And there's our parable for tonight. Sabi po ni Leader Shepherd. Alright, I think we have paused enough. Now, before expanding our understanding about our passage, meron po akong question sa inyo ngayon. And I highly encourage you po to participate sa atin pong chat box or kung gusto nyo pong mag-speak, no, let us hear your beautiful voices. Pwede nyo pong erase yung hand niyo and para ma-recognize ko po kayo. So the question is this: have you ever been part of something big that included all kinds of people? Maybe a class, a team, or a gathering, and how did it feel? Once again, have you ever been part of something big that included all kinds of people, maybe a class, a team, or a gathering, and how did it feel? Okay, feel free to type your answers or i-voice out nyo po yan para iparinig sa amin. Alright, I'll wait for your responses po. Okay, habang nag-iisip po kayo or nagtatype ng inyong mga kasagutan at nag-iipon din ng lakas ng loob para magsalita, allow me to share mine. Yes, naranasan ko na po na maging part ng maging malaking grupo po na kinabibilangan ng iba't ibang klase ng tao in a way na we were from different backgrounds po, no, sa social status, ethnic. So, ako po ay umattend o taking namin for new professional teachers and praise God for that moment. And na talaga namang nakaka-overwhelm at ang saya sa pakiramdam kasi finally, after ng maraming puyat, ng maraming review na pinagsasabay yung trabaho, nakita ko yung sarili ko nakabilang sa grupo ng mga tao na nagsa-celebrate for the same purpose. Kaya sobrang saya po sa pakiramdam. Ayan. Now, it's your moment to shine po, to share yours. Ayan, meron po bang nagtatype dyan or gusto magparinig ng kanilang mga tinig? Ayan. Okay, sino po ang first honor to share their experiences? Ay, wait po namin kayo ha. Huwag po kayong mahihiya kasi mas mahihiya po ako pag ganun.
Sa inyo po ako huhugot ng lakas. Ayan, ng lakas ng loob. So, yeah, let's go. Sabi ni Brother Marks, awkward sa una kasi shy type ako eh, haha. Okay lang po yan. Lalo na po pagkasama natin yung mga tao na hindi natin personally kilala. Ayan. Who else po? Bukod po sa awkward na feeling. Si Sister Anne, sabi niya, overwhelming tendency na nagiging nonchalant ang person. Totoo po yan, may mga ganong talagang senaryo, no? And sabi naman po ni Sister Tanya, happy and joyful, pero nagsasalita. Haha. Oh. Sister Katrina naman, sabi niya, oh, lalo na pag hindi nila pinangalaga. Meron talaga malalang people na doon mo lang nakasama. No? Maybe. Brother, I think, yes po, I'm part of my school council. Wow. Dami namin committees and it felt overwhelming kasi hindi ko po kilala sila lahat. Yes. Ganun talaga pag maraming member, no? Hindi mo lahat makikilala. Hindi mo makikilala sila lahat. No? And kailangan mo magbigay din ng effort. Thank you so much for... And now, bakit ko po siya tinatanong? Malala to say, sa ating pag-aaralan. Ikip lang po yan kasi mamaya may ipaparealize po ang Lord sa atin. Ano po? Okay, now, let's move on and let's dive into Matthew 13 verses 47 to 50 and let's see, let's explore what God's word has to say about the parable of the fishing net. Okay, question po. Why net? Alam niyo po ba yun? Sa parable na to, why net? Because why not? Di ba po? Pero kailangan nating maunawaan, bakit nga ba net yung napili ng Diyos, lambat yung napili ng Panginoong Jesus na ihalin tulad sa kaharian po ng langit. Kaya po nang sinabi sa passage natin na the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. And doon nung napuno na yung fish, inahon nila, nagkaroon ng sorting. Pinaghiwalay po yung good fish at yung bad fish. Ano po nila ginawa sa good fish? Nilagay sa basket. Anong ginawa sa bad fish? Nilagay or tinapon pabalik doon sa tubig. Now, for us to appreciate bakit ito yung ginamit ng Panginoong Jesus nung siya ay nagturo ng parable at ito yung ginamit niya, kailangan po nating maunawaan, no? Bakit nga ba? So first, we have to understand its context, audience, and at the same time yung setting. Nung ito po ay tinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga audiences. So Jesus teaches about the nature and growth of the kingdom of heaven. And meron po siyang mixed audience dito, no? Kasama po yung kanyang mga disciples at yung crowd na sumusunod para mapakinggan po siya. And then the place was nearly like in the Sea of Galilee kung saan yung fishing po ay very particular sa kanila, very relevant at madali pong maunawaan ng mga tao yung parable po na ito. So the parable uses the imagery of a fishing net po na common tool sa buhay ng mga listener ni Jesus during that time. And again, for us to appreciate that thing na ginamit ng Diyos, no, ng Panginoong Jesus, yung net, tingnan po natin yung kanyang physical characteristics because it has something to say about its spiritual meaning. So, una po, ang physical characteristics ng net is that it is used to catch fish. And then, it is designed to minimize the risk of harming fish. Instead po na gumamit ng mga harmful tools and materials to catch fish mo, no, gaya ng mga dynamites, nasisira yung likas na yamang tubig po natin. And also, kapag ginamit po siya ng fishermen, hinahagis po siya or siniset up, it spreads in the water kung nasaan po yung mga isda na dapat pong hulihin. Ano po? And I want to give an emphasis po sa klase ng net na ginamit ng Panginoon dito. No? Kasi marami pong klase ng net. Merong net para sa ganitong isda, merong net para sa ganoong isda, pero yung net na tinutukoy dito is maramihan, pang malawakang pangingisda. So,
Masasabi ko na ito ay yung dragnet po ba? Dragnet, kung saan lahat ng klase ng isda, walang pinipili, ay mahuhuli. Ano po? So, tingnan naman po natin yung spiritual characteristics or spiritual meaning ng net po. Ano? Naalala niyo po ba? Yung story ni Jesus, meeting his first disciple, si Peter po, no? Kasama niya yung kanyang kapatid na si Andrew, at ang kanilang trabaho po ay mangingisda. And ang sabi po ni Jesus, sa Matthew 4:19, "Follow me, I will make you fishers of men." Attention na po sa board. I will make you fishers of men. Ay, hindi po nakikita yung screen. Oh, wait lang po. Bakit siya nawala? Okay, wait for a moment po. Ayan. Visible na po ba siya? Nakikita sister, parang hindi naka-next sa net na part. Hindi po nakikita yung title na kasama po yung main reference. Yung slide ko po ngayon ay nasa title pa lang po. Okay. Kita po siya. Thank you. Ayan. Intro pa lang po tayo, ha. Ayan. Okay. Balik tayo. Sa Matthew 4, verse 19, sinabi po ni Jesus kina Peter na, "Follow me, I will make you fishers of men." Okay. Sina Peter po ay literal na mangingisda ng isda. If you were in Peter's position po, ano yung mararamdaman ninyo? Ano yung maiisip ninyo kapag nangingisda kayo, nanguhuli kayo ng isda? Tapos may isang lalaki na lalapit sa inyo, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Ano po yung maiisip ninyo? Ito bang hawak ko na net, na lambat? Lalambatin ko yung tao? Ganun po ba? So, hindi po, di ba? So, hindi natin siya pwedeng unawain ng physical. Kasi meron po siyang symbolism and meron siyang nakatagong spiritual meaning. And hindi lang siya sinabi ni Jesus kina Peter sa Matthew 4, no? And kung i-check niyo po sa Luke 5, sinabi din niya doon yung same thought. After po ng magdamag na pangingisda ni na Peter na wala silang nahuli kahit isa, lumapit si Jesus and then sabi niya, "Let down your nets for some fish." Again, kung kayo po ang nasa position ni Peter, magdamag na kayong nangisda, wala kayong nahuli kahit isang maliit. Sasabihin sa inyo, ihagis mo ulit yung lambat mo para sa maraming isda. Naniniwala po ba kayo? How will you respond? Tingnan po natin yung response ni Peter, no? Sabi niya kay Jesus, "Magdamag na po kaming nangingisda ng isda, pero wala po kaming nahuli kahit isa. Pero dahil sinabi mo, gagawin po namin." So, they did caught so many fish of many kinds. And then sa Luke 5 verse 10, sabi po ni Jesus doon kay Peter, "From now on, you will fish for men." Nakita po natin yung same thought mula sa Matthew na sinabi niya na, "Follow me, I will make you fishers of men." Pagdating po sa Luke 5 verse 10, sabi niya, "From now on, mangingisda ka na ng tao." Okay, what does it mean? Ibig sabihin po, figurative. May figurative language na ginamit. Si Peter po, ang figurative fisherman. And kung may figurative fisherman, may figurative fish. Sino po yon? Sinabi na po, may figurative fisherman, may figurative fish, ano po yung gagamitin nila? To catch man, harian ng Diyos. Ano po yung ginagamit to catch fish? Net. Now, what is that figurative net na gagamitin po ni Peter to lead God's people? Wala po iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po. Ano po yung ginamit ng mga disciples to lead God's people para sa makarating or para malakaran yung way na binigay ng Panginoong Jesus para makarating sa kaharian ng langit? Ang salita po ng Diyos.
Now let's go back to the physical characteristics of a net. Sabi po natin kanina, physical net is used to catch fish. Now, spiritual net, used to lead God's people. Okay. Physical, it is used to minimize the risk of harming fish. Spiritual, it is used also to minimize the risk of harming us from the attacks of the enemy, not to save us. And next, physical, it spreads to the water where the fishes are para mahuli. Ganon din naman, spiritual, it spreads in all areas of the world para makarating sa lahat ng tao yung invitation ng Panginoong Jesus. Ano po, para sa kaharian ng langit. Okay, now, meron pong dalawang punto na binibigay. Itong parable na ibinaba sa atin ng Panginoon ngayon. No? But before that, let me say na this parable ay hindi pang topic sa lahat ng tao. Bakit po? Because this parable talks about the final judgment. And this parable is both a warning and an invitation para sa lahat ng mga makakarinig. Okay po. Ngayon tingnan po natin yung first sa main point ng ating parable. Balikan po muna natin yung passage, no? Ayan. Ang sabi po sa passage kanina, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. Ano po ibig sabihin? It's about gathering. And nung nag-gather na nila lahat yung isda, lahat ng klase ng isda, inahon nila and then nagkaroon ng sorting, ng separation of good and bad fish. So doon po natin makikita na nahati sa dalawang punto etong tinuturo ng Panginoon Jesus. Tingnan po natin yung una. The net, a picture of God's kingdom gathering everyone. The kingdom of God is like a fishing net set to collect as many souls as possible. The concern is not with the kind of people caught in the divine fishing net. Rather, the concern is just for the net to be filed. So makikita po natin dito yung inclusivity ng kaharian ng langit. Wala pong pinipili, kagaya ng sinabi sa passage na all kinds of fish. And that fish is tayo, yung tao. Ano po, lahat ng tao sa panig ng mundo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makarinig ng kanyang salita, makarinig ng kanyang invitation, and at the same time, ng warning. Ano po. And next, after ng gathering, no, ano po yung gagawin? Sorting. Pero bago po yun, ang sabi po sa passage kanina, the angels come and separate the good and bad fish. The angels come and separate the good or the righteous from the wicked. Pero dahil hindi pa po nagkakaroon ng katuparan, yung pagtatrabaho ng anghel na siyang magsusort sa atin, na siyang maghaharap sa atin sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. Gumagamit po siya ng flesh ngayon. Sino po yung flesh? Yung mga tao na ginagamit niya to spread His kingdom. Yung ating pong mga pastor, church leaders, yung mga evangelists, mga disciples, ayun po. Pero darating po yung time na pag natapos na yung trabaho ng flesh, yung angels po mismo, ang mag-harvest sa atin, maghaharap sa atin sa Panginoong Diyos para tayo ay hatulan. Okay, after gathering, sorting comes. The sorting, a picture of final judgment separating the righteous from the wicked. Okay? Again, after ng gathering, mag-gather tayong lahat na iharap tayo sa Diyos. Sabi po sa verses 48 to 49, they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. And the Bible interprets itself. Succeeding verse po, this is how it will be at the end of the age. So mark niyo po yung phrase na yun. No? Bakit nga ba ginamit ng Panginoon yung end of the age? Pumapatungkol po siya sa time in the future when the kingdom of God is established. True justice reigns and the wicked are judged.
Dahil siya na po, nawawalan na ng boses. Okay. Dalawa lang po pupuntahan natin. It's either in heaven or in hell. Lahat po tayo haharap sa Diyos pagdating ng tamang panahon, no, na inappoint ng Diyos. Hahatulan po tayo base sa ating pananampalataya at sa ating mga ginawa. Hindi po papayag ang Diyos na kahit may isang kaluluwa na hindi makakarinig ng kanyang invitation. Kaya wala po tayong excuse na kapag humarap na tayo sa Diyos, sabihin natin, hindi ko naman po alam, hindi ko naman po narinig, wala namang nagpaliwanag sa akin. No. Sa lahat ng sulok ng mundo, may ginagamit po ang Diyos para iparating ang kanyang invitation, ang kanyang warning. And we have to respond accordingly po. Okay, it's either we will receive eternal blessing or eternal punishment. It's either pupunta po tayo, mararanasan natin yung eternal life or eternal death. Now, ano po yung dapat natin gawin para mapabilang sa mga good fish na i-harvest ng mga angels at makakarating sa kanyang kaharian? We have to live faithfully in Christ. Okay? Paano po yun, Sister Manilyn? We have to ask God for guidance. And ano po siyang 5 ibinaba sa atin. But it is limited to this po, ha? Okay. To live faithfully in Christ, we have to consider the following. Una po, embrace a transformed life. Ano po ibig sabihin nun? Embrace a transformed life. The call to live faithfully entails a profound inner transformation, a heart being molded by grace through prayer and scripture, and expressed by loving actions toward others. So, ibig sabihin po, we are being born again. At ano po ibig sabihin pag born again? Tayo po ba ay babalik sa sinapupunan ng ating mga nanay? Hindi po. No? Meron po siyang spiritual na kahulugan. Ito po ay spiritual rebirth. Bakit kailangan ma-born again? Because we are being born of another seed. Ano po yung seed? Salita. Okay, tandaan po natin na merong dalawang klase ng spirit. The Holy Spirit and the evil spirit. And natatandaan po ba natin yung story or yung parable of the sower? Yung kanilang itinanim? Okay, yung seed at saka yung weeds. Yung seed po galing sa Panginoong Jesus, yung weeds ay galing sa kaaway. Ito po ay pumapatungkol sa salita, katotohanan at kasinungalingan. Ngayon, dahil tayo ay namumuhay sa isang fallen world, tayo po ay natamnan ng salita ng kaaway. At yun yung kailangang ma-uproot sa atin. Sobrang lakas ko na pasensya na po. Yun yung kailangang ma-uproot sa ating puso at isipan, yung tinanim ng kaaway, para matamnan ulit tayo ng born again of God's seed or yung salita po ng Diyos. Okay. Sobrang lakas pa rin po ba ng hangin? Siguro po yung electric fan. Or yung artificial labas. Again. So we have to be born again of God's seed. And kapag upo tayong na-transform na sa salita ng Diyos, kailangan maipakita po natin siya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay, next po is repent and believe. Lahat po tayo nagkasala. Meron po ba ditong walang kasalanan? Kahit isa? Wala po. Sabi po sa Bible, all of us ay na-fall short of God's glory. No one is righteous, no, not one. Not because we are believers of God, we are exempted sa kasalanan. Nagkakasala pa rin po tayo. Pero what's our difference from the unbelievers and from the hypocrite Christians? We no longer enjoy sin. There is conviction inside us. Malalim pa sa sinasabi na nakokonsensya tayo. No? Repentance helps us turn away from sin. Ask for forgiveness because it is crucial for salvation and involves a sincere change of heart and mind. Okay, next is belief. Believe in God and the one whom He sent wholeheartedly. Kanino po kay Jesus. But do not just believe.
Kasi even Satan, naniniwala po siya sa Diyos. Naniniwala siya kay Jesus as the Messiah. Naniniwala siya sa angels, sa heaven, and sa hell. Now make a difference. Let us wear our genuine faith. Next is obedience. Obedience to Christ. Sabi po ni Jesus sa John 4 verse 15, if you love me, ano po? If you love me, keep my commandments. At hindi lang po dyan, sabi po niya sa James 2 verse 26, faith without work is dead. Believing in Christ's words means following His words. True faith automatically produce good works to follow Christ, to do God's will. But let me remind you po na good works cannot save us. It's the faith by grace alone. So yung good works po ay bunga lamang ng tunay na pananampalataya natin sa Diyos. Next is daily commitment. Ayan. Daily commitment to God involves a conscious decision to follow Christ na naka-adhere po saan? Sa kanyang katuruan and live out one's faith sa ating actions, sa ating thoughts, and works, hindi lang po tuwing Sunday, but each day. This commitment is not just about saying we believe. It's about living our actions, prayer, and choices. So, pahalagahan po natin yung relasyon natin sa Diyos. No? Hindi po yung, mas pinapahalagahan pa natin yung relasyon natin sa ating mga jowa bells, sa ating mga asawa kaysa sa Diyos. No? Hindi ko po sinasabi na hindi nyo dapat ipakita yung pagpapahalaga nyo sa relasyon nyo sa ibang tao. Pero, dapat alam natin kung ano yung mas mahalaga, ano yung dapat i-prioritize. Alam natin kung sino yung nasa tuktok na mas mahal natin. Ano po? And that is trust in God's promises. Hindi po sinabi na trust in man's promises. I really hate man's promises. Promise. Yeah. Because man's promise is meant to be broken. Yes, may mga pangako po ang tao na tinutupad, pero hindi po lahat. Ano po yung pangako at sininangako na hindi nag-fail from the Old Testament until New Testament at hanggang po sa Second Coming, yun po ay yung pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan. Trusting in the promises of God is a foundational aspect po sa ating Christian faith. Offering believers hope, guidance, and assurance through life's challenges. And it gives us also a hope para sa paparating na plano, na promise ng Lord at the end of the age. Paano po masasabi na trustworthy yung pangako ng Diyos? Nakasulat po sa Psalms 145 verse 13. Okay, kung meron po kayong Bible, you can read po and sundan po yung sinasabi ko. Sa Psalms 145 verse 13, sabi doon, the Lord is trustworthy in all His promises and faithful in all He does. So what God says, He will do. Naniniwala po ba kayo doon? Dapat, di ba po? So to live faithfully in Christ, keep on transforming, keep on believing, stay obedient to Christ. Always be committed to God and keep on trusting His promises. Now, be the good fish who will caught in God's net, separated po saan? Sa wicked, and collected in God's basket. Ano po yung representation ng basket? God's kingdom. Now, I want you to mark these words. Set your sights on eternal realities. Time is ticking. Hindi po bumabagal ang oras. Ano po? Sabi ng Diyos, now choose. Being the good fish, good believer, or bad fish, bad believer. Eternal blessing or eternal curse. Eternal life or eternal death. Now is the time to make a firm decision po. Hindi bukas, hindi next week, next year, ngayon na po.
Ano po? Now, ito po yung key points sa ating mga para makapasok sa kanyang kaharian. It's just up to us invitation. But of course, we have to reason niya lahat ng tao niya sa kanyang kaharian. Now, kung mapunta man ang tao sa hell, it is by his own choice. Kasi ang hell po is designed for Satan alone. So kung mapupunta doon ang tao, pinili niya yun. Lahat ginagawa ng Lord no, para yung lakaran natin ay yung tamang daanan papunta sa kanyang kaharian. Okay? At the end, God will bring justice and truth. Allow me to say this. God is not a nice God. Na kapag dumating yung time na haharap na tayo sa Diyos, pakikinggan niya yung excuses natin. No, He's not a nice God because He is a just God. Ano po? Ang nais niya, mag-dwell siya sa atin once more. Kasi na-break po yung covenant before, no? Dahil sa kasalanan. Ngayon, ang goal is tanggalin, ano po, yung sumisira, yung humahad lang para makarating tayo sa kaharian niya. Yung trabaho ni Satan. Hindi po niya papayagan na mag-mix, magkasama yung heaven at hell. The same thing na hindi pwedeng mag-mix yung liwanag at yung dilim. Ganon din naman ang kasalanan at ang katuwiran. Kaya tatapusin ng Lord ang kasalanan para ma-restore ang lahat na kagaya ng magandang dinisenyo niya dati. No? Hindi po niya papayagan na maghari ang gawa ng kaaway. Kaya tatapusin niya po yun at the end. He will bring justice and truth. And now is the time to live faithfully in Christ. Again, hindi po bukas, hindi po next year. No? Ngayon na po yung time to make a firm decision to follow Christ, to do God's will, to respond to God's words. Okay? Now, to summarize everything po sa picture, pagmasdan niyo pong mabuti itong larawan and make a deep reflection about this. Isipin po ninyo, no, na ang Lord ay nangungusap sa atin at this very moment. Hindi po ito pinapakita para takutin tayo, no, but to give us hope. Ngayon, para maunawaan at tanggapin po natin yung katotohanan na binibigay ng Diyos, we have to open and humble our hearts sa harapan po niya. Ngayon kung i-reject mo yan at hindi mo yan tatanggapin, ibig sabihin, matigas pa yung puso mo. Ang nais po ng Lord, maging humble tayo sa harap niya at tanggapin yung katotohanan na ibinibigay po niya. Ayan. Nawa po ay nasusundan po ninyo yung paksa natin, no? And at this time, I highly encourage you once more to participate po, no? Kasi we are going to move on our group reflection. Ayan. Meron po akong inihandang tatlong question lang naman. You can answer them all or you can just pick any of them and add your reflections and your realization. So here's the question. Una, what does this parable show us about God's kingdom? Ano po yung ipinapakita ng parable of the fishing net sa kaharian po ng Diyos? And next, how do you feel when you think about God's final judgment? Ano po yung nararamdaman ninyo pag iniisip niyo yung huling paghatol ng Diyos? And last, what of the good fish? Ano pong ibig sabihin na mamuhay bilang isa sa mga good fish or good believers? Ayan. You can share your answers po sa ating chat box or raise your hands po para ma-recognize if you want to speak. Okay? I'll give you a moment po. And I will wait for your responses. Nag-raise po si Brother Mars. Okay, the floor is yours po. Hello. Good evening po. So, ayun, actually, thanks sis Manili na actually first time ko, it's siguro nabasa ko na siya pero yan ko lang na-realize isa siya sa mga parable na hindi ako familiar talaga. So, thank you sis Manilin sa pag-share. So, na-amaze ako actually na maikli lang yung verse na yan pero iba yung impact niya for me, lalo na today. So,
Ayun, thank you for sharing. Then, I'll answer yung tatlong question sa group reflection. Yung una, what does this parable show us about God's kingdom? Siguro yun nga, yung pagkakasabi mo, Sis Manilina, yung basket, diba yung God's kingdom na hindi naman sinabi na yung fish doon kakainin, diba? Pero alam naman natin kakainin talaga yun. Pero yun nga, parang for me, ang understanding ko doon, that we are safe kasi nilagay tayo sa basket, kumbaga nahuli, then yun nga, we are safe. Then, how do you feel when you think about God's final judgment? To be honest, before, nung hindi pa ako nagbabasa hindi ko pa talaga binabasa yung Bible from Genesis to Revelation or yung buong Bible. Nakakatakot kasi diba naglalabasan yung mga video, mga prophecy, mga false prophet, baga kung ano tapos yun nga mananakot na lalo na pagbabasahin mo talaga pag may magse-share sa iyo ng hindi mo alam kung yung nilalaman ng buong Bible. Syempre matatakot ka talaga. Pero now, syempre may ano pa rin naman, parang siguro may hindi takot pero more of Lord, safe na ba talaga ako? Or yung parang mga ganun, lalo na pag feeling mo nakakagawa ka ng mga kasalanan. Diba? Pero yun nga, sa totoo lang, I'll be honest dito sa group natin. Actually gusto ko na. Gusto ko na kasi nga ang dami problema sa mundo eh. Pero lalo personal. Pero yun nga, excited at the same time um, yung yung feeling na makakasama mo si Lord talaga na yun nga wala nang problema. Pero ayun, yun lang. Then sa number 3, what does it mean to live as one of the good fish? Actually, itong question na to for me, medyo tricky siya kasi paano ko ba masasabi na good na ba talaga ako? Kasi diba sinabi nga sa Bible, ang good lang talaga si Jesus. Pero for me, yung pagiging good fish natin is siguro hindi pala siguro. Parang ito compare lang siya sa sinabi mo sis na actually lahat tayo fisherman na tayo, fisherwoman or kung ano man tawag. Basta lahat tayo fisher of men na. Pero ang tanong na lang is paano natin gagamitin yung net. Na for me, yung net sa parable na to is sa atin is the word of God. Yun yung gagamitin natin. So ang tanong na lang is paano ba natin siya gagamitin na kasi yun nga kahit ano namang role mo basta in-accept mo na si Jesus as your Lord and Savior, fisher of men ka na. Pero ang tanong na lang is paano mo yun gagamitin para makapag-catch ka talaga ng fish, diba? So, kasi yun nga, we must understand din na we can share and advise or give our own opinion based on the Bible. Pero yung Bible pa rin dapat kumbaga, yung ko lang siya na-realize nung nag-share ka, na yung Bible pa rin talaga, yung Word of God pa rin talaga yung pinakamabisang net sa lahat ng pwede nating gamitin. Na we can share a Bible verse, mag-post tayo, mag-preach tayo. Kumbaga, we can do everything. Pero yun nga, hanggang pagiging mangingisda lang tayo ng mga tao. Pero yung net, si Lord talaga lang yung makakagawa ng way para maging good fish tayo. Tapos, paano tayo magiging good fish? Yun, yung sinabi mo na rin, matuto tayong sumunod, maging obedient tayo sa gusto talaga ni Lord na for me, number 1 talaga is yung love Love, patience. Ano yun? Nakalimutan ko lang yung verse na yun. Yung fruit of the Holy Spirit yun. Thank you. So, ayun lang. Maraming salamat. Okay, thank you so much, Father Mars, for sharing your reflections. Tama po, mahirap din po na maging teachers of man, lalo na kung wala po tayong tamang pagkaunawa sa salita po ng Diyos. No? Hindi po natin pwedeng gamitin yung sarili nating pangunawa para i-interpret po yung sinasabi ng Bible. No, let the Bible speak through us. Hindi po natin pwedeng gamitin yung sarili nating opinion para ipaliwanag siya sa ibang tao. Kasi pag nagkamali tayo ng sinabi, kasalanan po yun sa Diyos. Kaya kailangan palaging open and humble po yung puso natin para i-reveal sa atin ng Diyos
yung tamang kaunawaan sa kanyang salita. Kasi naalala niyo po ba kung paano bumagsak yung mga tao nag-aaral ng kanyang salita before, yung mga Sadducees, Pharisees, teachers of the law? Ano po yung standard nila? Ano po yung basihan nila? Ginamit nila? Di ba po yung salita ng Diyos, yung mga sinulat nila Moses and ng mga prophets? Saan po sila nag-fall? Sobrang tutok po nila sa pag-aaral actually ng mga salita na iyon. Pero, sinabi nilang magaling na sila, sobra, na kaya nilang i-interpret yung mga bagay na yun na sinasabi sa kasulatan. Pero, ang ginamit nila, yung sarili nilang utak, sarili nilang pangunawa. So, doon po nagkakaroon ng mixed teachings. Kung familiar na po kayo sa ganun, no? Na yung sa tree of the good, tree of knowledge, true, sorry, tree of good and evil, yun po yung nagsama yung good and evil. Ang ginamit po nila good, yung salita po ng Diyos. Pero ano yung ginamit to interpret that? Evil. Kasi salita or sarili nilang pangunawa. So, yun po yung pag-iingatan natin. Sobrang sarap po magpagamit sa Diyos, no? Na i-share yung kanyang salita. Kasi sabi nga po ni Jesus, yung first and yung last instruction niya po sa atin, no? Yung tinatawag nating Great Commission, no, na nakasulat sa Matthew 28, 18 to 20 na go and make disciples. And kailangan po talaga magpagamit tayo sa Diyos ng buong buo, isip, puso, at hindi natin pwede gamitin yung sarili nating pangunawa para makaiwas po tayo sa pagkakasala. Thank you so much, Brother Mars. Ayan, I appreciate po your sharings. Ayan. And sabi po ng iba, ni Brother Raymond Dexter. Ayan. How do you feel when you think about God's final judgment? Sabi po niya, I feel sad kasi may mga tao na hindi makakasama sa kanyang kingdom. What does it mean to live as one of the good fish? Aside from being saved through faith at sinusunod si Jesus daily, isa rin sa dapat gawin ay i-share ang gospel para marami pa ang maging good fish. Amen po. Ayan. Basta mag-iingat lang po tayo, no? Allow ourselves na ang Diyos ang kumilos po sa pamamagitan natin. And, ano, ang sabi naman po ni Sister Jazela, tama po ba yung pag-pronounce ko? What I feel about God's final judgment is worry. Kasi I'm not sure if what I'm doing right now is enough, but I also feel excited since the world we're currently living is bad or evil. I want to see God too. So I hope that I can do better pa. Amen. So, sister, ano po sa isip ko na we can do nothing without God. Hindi po natin magagawa na ay lapit yung sarili natin sa Diyos by doing just our best. Kailangan po yung effort din natin ay nagmamatch sa will ni Lord. Hindi po natin pwedeng i-push yung sarili natin, no? Para lang masabi na we're doing better sa harap ng Diyos. Kailangan po natin palaging nagpapakumbaba sa kanyang harapan and He will guide us sa pag-step po natin papalapit sa kanyang kaharian. Thank you po. And, ay, me po, sabi po ni Sister Diva, ayan, mag-speak po si Sister. Okay po? Okay, the mic is yours po. Hello. Yung unang tanong, naririnig po ba ako? Okay. So, what does this parable show us about God's kingdom? So, parang para sa akin, open sa lahat yung kingdom ni Papa Jesus. Pero hindi lahat magre-remain sa ending. Kasi ang truly na nagmamatter is if we have faith in Jesus Christ na He died on the cross to save us on our sins. So, yun, parang it's the difference between having faith in Jesus, na sinave ka niya from all your sins, nagrepent ka, and believe in Him. Yun yung difference nung mapupunta sa langit or hindi. Tapos, how do you feel when you think about God's final judgment? Hopeful,
Kasi parang somehow, yung mga faithful sa kanya is mapupunta sa heaven. And parang para sa akin, nakakaba din at dapat i-take into serious natin na dapat mas madami pa tayong ma-share ng gospel para mas madami pa ma-save. Yun. Tapos, what does it mean to live as one of the good fish? Um, Parang lagi natin sinasabi maging mabuti, ganun. Pero hindi. Dapat mag-focus tayo kay Christ na siya yung vine natin. Then, pagkatapos na nag-focus tayo kay Christ, dun magre-release ng fruits of the Spirit, yung love, kindness, ganun. Parang all throughout. So, dapat, it's not to sin, but to focus on Christ, who na parang nag-conquer na lahat ng sin sa world natin. Ayun. So, yun lang. Thank you. Thank you so much po, Sister Dipa. Okay. Totoo naman po, no, kailangan talaga mag-abide tayo palagi sa salita ng Diyos. Kailangan yung faith natin napapalago. Hindi lang tayo nakatingin sa good works natin, no? Sabi nga po kanina, good works is just the fruit of our genuine faith. Hindi po sasabihin ng Lord na, okay, nabuhay ka naman na mabait, okay, pasok ka na. Hindi po, it can never uh, pakikinggan yung mga excuses natin. Hindi pwedeng namuhay ka lang according to your will. Kailangan po yung faith talaga, yung nakabiis sa atin, no? Yung righteousness, nakikita sa atin ng Lord so that we can enter to His kingdom. Nalala ko po yung shinare last time dito, no? Yung sa wedding banquet, na kailangan pagpasok mo doon sa wedding banquet, nakasuot ka ng damit pangkasal. Hindi po yung nare-require sa atin ng Lord pag pumarap tayo sa Kanya, na nakasuot tayo ng white robe, no? Pagdating nahaharap tayo sa wedding natin sa Kanya, yun po yung acts of righteousness na bunga po ng tunay nating pananampalataya. So, thank you so much po, Sister Deepa. And sabi naman po ni Sister Katrina, we can be a walking Bible. Tama po. Aside from sharing God's words, we can also show them how God changed our lives. Yes, we are a living testimony of God's love po talaga. And as a walking Bible, kailangan po na talagang yung pagpapagamit natin sa Diyos ay tunay at hindi po yung sarili ng natin na pangunawa, sarili natin kagustuhan. Hindi po natin mapipilit yung ibang tao na pakinggan yung sinasabi natin. Pero yung Panginoong Diyos po, yung may kayang gumawa nun, no? For them to be transformed din sa pananampalataya na meron po tayo. Sabi ni Little Shepherd, yes, that's true. See, sometimes pero may never read. Sometimes people may never read the Bible, but they can read our lives tonight. The way we live can reflect Christ's love and show His transforming power. Amen po. And sabi po ni Sister Tanya, ang pinapakita po ng parable sa God's kingdom para sa akin is perfection. Like lahat ng nasa kingdom is righteous, carefully selected about sa God's judge. Dati po, na-feel ko takot. Na-feel ko takot. Pero ngayon, para sa akin, parang iniisip ko na lang na trust the Lord hanggang dito. Try, ano to? Try to, natatakpan siya with God. What does it mean to live as one of the good fish? Para sa akin po, hindi po tayo perfect. Pero basta tinatry po natin ang best para maging patient, kind, and humble, at ni Lord that you are trying. Amen. We have to respond po talaga ng naaayon sa kanyang kalooban. Hindi po niya tayo pipilitin, no? Hindi po niya tayo bibigyan ng time na pinipilit na lang natin yung sarili natin. No? Tutulungan niya po tayo kung paano tayo makakapag-respond. Kaya po ang daming guidelines na binibigay sa atin sa Bible din.
Thank you po for all of your sharings. Meron pa po mga habol? Ayan. Reply po ni Sister Little Shepherd. Amen. God's kingdom really reminds us that what matters most is His grace working in us. Amen. The more we learn or the more we lean on Him, the more He shapes our character to reflect His heart kahit sa simpleng paraan araw-araw. Tunay po. Tinutulungan tayo na maging Christ-like every day. And nawa ay makapag-stand still po tayo hanggang dulo. Kasi marami pong nakakarinig, maraming nakokot ng divine net ng Diyos na yes, sumama nga siya, nakot nga siya. Pero, nagpupumiglas. Ano po? Kasi may matigas na puso eh. Hindi niya tinatanggap, hindi niya nire-receive yung pasalita ng Diyos. Nagpupumiglas. Anong nangyayari? Bumabalik sa tubig, bumabalik sa sea. Ano po yung sea? The world where Satan rules. Ang gusto po ng Diyos, tanggalin po tayo sa sea, no? Sa spiritual sea. Ang nais niya ay ilagay tayo sa kanyang basket or sa kanyang kaharian. Kaya nawa ay makapagpatuloy po tayo, makapag-persevere po tayo, no? No matter what. And marami pong gagawin ng kaaway to hinder us. Marami siyang plano pa. Marami siyang ginagawa para hadlangan ang trabaho ng Diyos sa buhay natin. Pero, kung mag-aabay tayo sa Lord, kung ang puso at isip natin ay nasa Kanya, tutulungan niya tayo na maka-escape sa trabaho ng kaaway. And kung talagang nais natin na manatili sa divine net ng Diyos, yung humbleness natin, yung eagerness natin na kumapit hanggang dulo, ano po, tayo yung i-harvest at the end of time. At ano po yung end of time na tinutukoy doon? Time po ng second coming. So, nais po ba natin na mapabilang sa mga good fish na i-harvest ng angels? Of course po, no? Kaya naman, patuloy po na mag-overcome tayo every day para magkita-kita po tayo one day, no? Sarap po siguro sa pakiramdam, no, na harap tayo sa Lord. Lahat po tayo hahatulan ng Lord. Lahat tayo haharap sa Kanya. No? And titimbangin niya po tayo sa ating pananampalataya kung naging genuine ba tayo or nireject natin siya or naging hypocrites lang tayo. Ano po, and hindi lang sa faith kundi sa kung paano tayo namuhay, no? Sa pamamagitan din ng ating deeds. Ayan. Amen po. Meron pa po mga habol. May time pa po tayo. Ayan. Salamat po sa inyong mga pagbabahagi and talaga namang natututo rin po ako sa inyo. Thank you po. And keep po natin sa ating puso at isipan, itatak po natin yung kanyang salita, no? And help us, and God will help us na malakaran yung kanyang mga salita. Every day, hindi lang po tuwing Sunday. Meron ba pong hahabol? Alright. So, kung wala na po, ayan, dako po tayo sa ating wrap-up. The parable is both a warning and an invitation. It's up to us, again, kung paano po tayo mag-respond. Ano po, because we have a free will, pero ang nais po ng Lord para sa atin, mag-respond according po sa kanyang kalooban. Because we know in Christ, we are safe and ready for eternity. And think about how you can live in God's kingdom daily. So ngayon po, yung time na mag-reflect, ngayon po yung time na simulan yung paano ba tayo mamumuhay, no, sa kaharian ng Diyos sa araw-araw. And patuloy na itatak sa atin ng Diyos yung kanyang mga salita. Okay? So to close our session, let us have a closing prayer po. So bow with me. Panginoong dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa buhay ng bawat isa ngayong gabi. Marami pong salamat sa salitang ibinaba mo sa amin. Patuloy mo nawa na itatak ito sa aming mga puso at isipan at lumayo sa aming mga paa, Panginoon, para malakaran namin ang iyong kalooban. At Panginoon, salamat po, Ama, na patuloy niyo po kaming ginagabayan, iniingatan.
Salamat po, Lord, na hindi mo pinagdamot sa amin ang inyong invitation para kami ay makapunta, Panginoon, sa inyong kaharian. Help us to stand still, Panginoon, at makapagpatuloy kami sa aming pananampalataya hanggang sa dumating yung time na inappoint mo, Lord, na kami ay haharap sa inyo at hahatulan mo, Lord. Kami nawa, Panginoon, ay patuloy mong gawing good fish upang ma-harvest at the end of time para mapabilang sa inyong kaharian, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ayan. Thank you so much po and God bless everyone. Salamat po sa pag-avail ng inyong time despite marami po kayong dapat na gawin. Ayan. Thank you so much po and see you po next week sa ating another Bible study. Thank you so much po sa mga hindi pa nag-dinner. Ayan, kain na po kayo. Naway nabusog po kayo sa ating spiritual food, no? At huwag po nating hayaan na maagaw siya sa atin ng kaaway. See you next week po. Thank you so much. Bye-bye.